gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Okay. Anyway, yung sagot ko po medyo tangential subalit connected. Pero mahalaga kasing masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita kong paano nila pinapatagpo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwedeng gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Pakasyado kang harsh sa Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay Senador, dating Senador Enrile, ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron kong personal na karasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipagdeal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang forfeit ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinukontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years na ako nagtuturo, sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko, 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Kung some members of the impeachment court would insist na dahil walang batayan ng mga articles of impeachment, ano yung maaring tipping point na would result in calling for people power? Can you reframe the question, sir? Ano yung magiging Tipping point. tipping point Tipping point. na people would call for street mobilization and practically people power Teka sandali. Tanong ko rin, Professor. Maligali kami rito eh. Okay na. Sino people power? Pwede bang magpatalsik ang people power na vice president? Alam mo, napapatalsik yung pinuno. Yung presidente, pinapatalsik ng people power. Oral exam yan, Prof. Well, it can, sabi ka, di ba, art of the possible yan eh. Si Arab napatanggal, hindi natin inaasahan, di ba? So, ganito rin na pwede mangyari. Kahit na sa karanasan natin, ang napatanggal natin sa pamamagitan ng uprising or people power ay 2 pangulo na. So, pwedeng maging ngayon, busy pangulo naman, di ba? Sino makapagsabi? Depende yan sa lakas ng ating paglabas at pagiging solido. At ano naman ang nakikita kong positibo sa mga mangyayari, no? And this is my fervent wish. My fervent wish as part of the civil society and also as a citizen myself, no, as a voter, I want to see a more solid opposition, a genuine opposition.
the Dutertes are fashioning themselves, di ba, as the opposition. Kasi ang administration daw ay ang mga Marcos na actually mali kung tutuusin. Ang real opposition, yung mga buwabangga sa mga patakaran ngayon, okay? At hindi ko nakikita na yun ang mga Duterte. So ang aking nakikita rito na pwede maging positibong resulta ng impeachment trial na ito ay maging mas malinaw kung sino ba ang tunay na oposisyon. At ang tunay na oposisyon na yon, kung magkaroon ng kaguluhan o halimbawa hindi pagbubukas ng mga dokumento na nakasil sa ngayon, yan ang pwede maging tipping point. Yung opposition na sinasabi ko, yung real opposition na yun, ang pwedeng manawagan para sa EDSA 4. Pero teka, Professor, Sekretary Buwan, para mabuo yung sagot ni Prof. doon sa ating komplikadong tanong. Kasi binabanggit po doon sa mahirap i-people power, yung number 2. Una, maski magalit na tao sa senador, 12 dyan, politically immune for the next 5 years. Doon pa sila sasalang eh. Pag sila assuming na hindi sila takot sa political pressure, bumoto for acquittal, ay malalaman pa naman ng tao kung may epekto. Baliktarin ko yung tanong. Baliktarin ko yung paliwanag. May 2 taon para gumawa ng quote-unquote corrective measure kung sino man yung naging unpopular. Kakandidato lang dyan, kalahati lang naman ng mga senador eh. O less than kalahati. So, para saan? Sino ipipressure ng movement na yan ng mga tao? Assuming na magkakaisa ang tao para kumilos. At sagutin ko na lang din yung naging tanong kanina. Una, historically, yung tipping point ay yung hindi pagbukas ng envelope. Ibig sabihin, meron ang harang doon sa pagpoproseso ng impeachment trial. So, kung may makita tayong ganong similar na incidents, kailangan nating pagbantayan, no? And ikalawa, agree din ako sa point ni Professor na ang point naman ng paglabas sa kalsada or people power ay hindi necessarily para magbago ng liderato, pero to apply public pressure for, pwedeng gano'n, no? Apply public pressure for a certain decision point. No? So, kung meron mang attempt na harangin yung impeachment trial at any point, no? At yun ay tipping point, pwedeng magbago yun dahil sa public pressure. So, pero may counter question naman si Prof, no, na, well, honestly, ang iniisip ng mga senador ay yung kanilang re-election. So, technically, quote-unquote, hindi naman mag-figure yan until election year, ganyan. Pero, yun naman din po yung kapangyarihan kung isusustain natin yung momentum ng ating political participation, no? May exercise sa ballot, pero may exercise din yan sa consistent, no, pressure kung paano dapat gumalaw ang ating mga public officials, no? No, nakaayon hindi lang sa konstitusyon pero sa mga prinsipyo ng pampublikong serbisyo. Kung kahit mataas yung public pressure ay hindi mag-decide o hindi umayon ng isang senador doon sa gusto ng mas marami, maalala natin yan. Yun naman po yung naging historical trend.